Idol Sina, kanina, nahawa ko doon sa kasabay ko sa EDSA. Grabe. Mislide siya kasi nagkamali siya ng pagpreno eh. Nabigla siya doon sa sumingit na sasakyan. Dapat marunong tayo sa proper braking technique. Dapat kasi nalalaman ng mga rider yan eh. Kasi ang pagpepreno kasi yan yung normally nagiging cause ng pagkakaroon ng aksidente ng mga rider. At tama kayo dyan. Isa sa mga dapat matutunan ng ating mga kapwa rider ay yung tinatawag nating proper braking techniques. Ituturo sa atin ngayon yan ng ating mga kasama sa Riders Tips. Isang magandang hapon mga kasambahay. Ako po si Titan Hawk at andito po tayo ngayon sa Rider Tips. Ngayong araw nito, ating pong tatalakayin ang iba't ibang klaseng braking techniques. Kasama ko po ang riding coach na si Sir Mel Aquino. Sir Mel, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po sa lahat ng mga televiewers ng UNTV at saka ng Arangkada. Ano po ba yung iba't ibang klaseng braking techniques na pwede nyong ipakita sa amin ngayon? Bibigyan natin sila ng situational braking kung saan yung panic braking yung kadalasan na nagagawa ng mga riders natin. Sinasabi nila may biglang tumawid, tapos namreno sila, pero kahit na nagpreno sila, tinatamaan pa rin nila yung may tumawid na pusa, aso, kalabaw, baka. So depende yan eh, kung paano nila i-apply ang preno. Oo. So ngayon, ipapakita natin sa inyo ngayon kung paano nangyayari yung panic braking. From point A to point B, meron po tayong 30 kilometers per hour na itatravel. So pagdating po dito sa marker na ito po yung tinatawag nating pedestrian na tatawid. Paano ang mangyayari at ano ang mangyayari pag ikaw ay nag-panic braking? Ganito po yan. So Sir Mel, no? Ganun pala yun. Akala mo, hindi mo natatamaan, pero tatamaan mo pa rin pala. Tama. Napansin po natin na pag hindi tama rin yung posture ng rider, maaring umislide lang siya or mabigat, tumapon or kumalat. So talagang na delikado, kaya pala maraming na-aksidente sa biglang may tumatawid. Ayan. So ito yung mga talagang nangyayari sa pang-araw-araw nating pagmumotor. So yan. Kaya nga po, nandito po tayo ngayon para ipakita sa inyo ang proper braking at ang tamang application. So ipapakita muna naman natin ang kauna-unahan na braking kung saan gagamitin natin ang preno sa likuran pero in a controlled application. Tingnan po natin kung hanggang saan naaabot ang rear brake alone. Kapag pala rear brake ang ginamit mo, mas less yung chance na mag-i-skid ka. Less than chance. Pero tandaan po natin, controlled environment pero ang stopping distance mahaba pa rin. So kung mapapansin natin yung pedestrian, tinamaan pa rin natin. Oo nga, kasi napansin ko from your point na kung saan ka pumreno at doon sa huminto ka, medyo may konting abante pa ng Abante konti. pa rin. Totoo yan. Dahil ang tawag po dyan ay yung tinatawag na forward momentum. So hindi niya kayang piitin ng preno lang sa likuran. At ngayon naman, ipapakita naman natin ang pangalawang application ng paggamit ng preno. Ito po yung tinatawag na front brake. Tingnan po natin kung hanggang saan titigil ang paggamit ng front brake. Epekto kapag ang ginamit mo ay front brake, medyo mas maikli siya ng konti kaysa doon sa rear brake na ginamit natin kanina. So yan, kasi base po sa napag-aralan natin, ang 70% of stopping power ay nasa harapan at ang 30% ng stopping power ay nasa likuran. Kung mapapansin natin, kung rear brake lang, kung nagpanic yung rider, kinakaladkad niya lang yung preno sa likuran pero hindi tumitigil ang motor. Pero ang nagpapatigil talaga ng motorsiklo is yung front brake at saka yung rear brake ng sabay. So, mas advisable talaga kapag nagpe-preno ka is combination ng harap at saka ng likod. At ng likod. Yes. Pakita po natin sa mga manunood kung ano pa talaga ang proper braking using the front brake and the rear brake at 30 kilometers per hour. Tingnan natin kung tatamaan natin yung pedestrian at kung gaano kaiksi ang kayang maging application ng front at saka ng rear brake. Okay. Talagang napaka-effective pala nung gagamitin natin yung front at saka yung back, no?
So kitang-kita natin na napakalayo pa ng distansya natin doon sa pedestrian na dadaan. Totoo yan. Kaya nga po, mga kaibigan, mga kapwa ko riders, mas practicein nyo po yung paggamit ng tamang application ng preno sa harap at ng preno sa likuran. Pwedeng simulan muna yung preno sa likod, tsaka nyo hawakan yung preno sa harapan, or pwede nyo gamitin ng sabay. Dahil doon mo lang ma-achieve ang 100% stopping power when using a solo motorcycle. Okay, maraming salamat Sir Mel at maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ako po si Titan Hawk. Ito ang Rider Tips.